napakalakas ng hangin sa itaas. Para itong isang halimaw na bumubulong, humihila, nang aakit sa kanya na tumalon na lang at tapusin ang lahat. Nakatayo si Gabe Santiago sa pinakadulo ng rooftop ng isang mataas na gusali. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang, abala, sa sarili nilang mga mundo. Mga mundong hindi na niya bahagi. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang lahat. Ang Santiago Holdings, ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ang kanyang legacy ay wala na. Inagaw. Ninakaw mula sa kanya. Ang natira na lang ay ang kahihiyan. Isang kahihiyang mas mabigat pa sa lahat ng perang nawala sa kanya. Pumikit si Gabe. Naalala niya ang huling sinabi ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, ang pangalan natin, ang pinakamahalaga nating yaman, huwag mo itong dudungisan. Patawad, Papa. Bulong niya sa hangin. Nabigo kita. Idinilat niya ang kanyang mga mata, handa nang tapusin ang sakit. Isang hakbang na lang, isang maling galaw, at lahat ng bigat ay mawawala. Itinaas na niya ang kanyang paa. Hoy sir! Isang boses ng babae. Malamig pero matatag. Napalingon si Gabe. Ilang talampakan mula sa kanya, nakatayo ang isang dalaga. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon, may daladalang backpack na parang estudyante lang. Ang kanyang buhok ay tinatangay ng hangin, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang takot. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Gabe. Ang boses niya ay paos. Nagkibit balikat ang babae. Mas masarap ang hangin dito at mukhang mas may drama ka pa kesa sa mga pinapanood kong series. Kumunot ang noo ni Gabe. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang estranghero ang nang-iinsulto sa kanya. Umalis ka na. Huwag mo akong panoorin. Bakit? Natatakot kang may makakita sa pinakahuli mong kabiguan? Lumapit pa ito ng isang hakbang. Wala pa ring bakas ng takot sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong kakaibang kislap sa mga mata. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko, maring sabi ni Gabe. Alam ko, nawalan ka ng pera, nawalan ng kumpanya, nawalan ng dangal. Sunod-sunod na sabi ng babae na parang binabasa lang nito ang isang listahan. Pero buhay ka pa. May hihigit pa ba sa yaman na yan? Natawa si Gabe ng mapait. Buhay? Ito ba ang tinatawag mong buhay? Ang maging isang talunan? Hindi. Ang tawag dyan, simula na. Simula ng ano? Ng panibagong kahihiyan. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, lumapit pa ito. Hanggang sa halos abot kamay na lang niya si Gabe. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno na ng awa? Hindi. Hindi awa. Pagkainis. Nakakainis ka. Sabi nito sa mahinang boses, pero sapat na para marinig ni Gabe. Ang dami-daming taong gustong mabuhay, mga taong lumalaban sa sakit, sa hirap. Tapos ikaw, dahil lang sa pera, susuko ka na? Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Gabe. Tama, hindi ko nga naiintindihan. Sigaw din nito pabalik, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabe ang nag-aalab na damdamin sa mga mata nito. Dahil ang pagsuko ay para lang sa mga duwag. Natigilan si Gabe. Duwag. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Kung tatalon ka, sabi ng babae. Ang boses niya ay biglang naging desidido. Siguraduhin mong sa paraang tama. Bago pa man makapagproseso si Gabe sa sinabi nito, mabilis na kumilos ang babae. Isang malakas na tulak. Naramdaman ni Gabe ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang sahig ng rooftop ay nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sigaw na dapat sana'y lalabas sa kanyang bibig ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang mundo ay umikot.
Ang nakita na lang niya ay ang kalangitan, ang mukha ng babae napapalayo, at ang nakabibinging katahimikan bago ang pagbagsak. Ito na, ito na ang katapusan. Pero hindi matigas na semento ang sumalubong sa kanya. Isang malambot na bagay ang sumalo sa bigat ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-uga, ang pagtalbog ng hangin mula sa isang higanting unan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang malaking rescue air cushion ng mga bumbero. Sa paligid, may mga taong nagkakagulo. Mga pulis, mga medic. Nilingon niya ang itaas, pabalik sa rooftop. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ng babae. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya mula sa itaas, bago ito tumalikod at tuluyang naglaho. Nakahiga lang doon si Gabe. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa pagkabigla sa buhay na ipinilit ibalik sa kanya. Sino ang babaeng iyon? At bakit niya ginawa iyon? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi na kahihiyan ang laman ng isip ni Gabe. Hindi na rin ang nawalang kumpanya. Isang tanong na lang, ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Hahanapin niya ang babaeng yon. Maingay ang ospital. May tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na tumatakbo sa pasilyo. Mga utos ng doktor na sinasagot ng mabilis na yes, doc, at ang mahinang pag-iyak mula sa isang silid sa di kalayuan. Para kay Yara, ang lahat ng ito ay musika. Isang pamilyar na himig na nagsasabing may buhay pa, may laban pa. Dito, ang bawat segundo ay mahalaga. Dito, ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Nurse Yara, pakicheck ang vital signs sa bed 3. Medyo unstable. Utos ng head nurse. Okay, ma'am. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at professional. Lumapit siya sa pasyente, isang matandang lalaki na hirap huminga. Kinuha niya ang kanyang mga instrumento at nagsimulang magtrabaho ng may tiwala at kahusayan. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado niya, isang mundong may mga panuntunan at proseso. Pero sa likod ng kanyang mga mata, ibang imahe ang naglalaro. Ang malakas na hangin sa rooftop, ang mukha ng isang lalaking sumuko na sa buhay, ang pakiramdam ng kanyang mga palad nang itulak niya ito sa kawalan. Napapikit siya ng mariin. Ilang araw na ang nakalipas, pero ang alaala ay sariwa pa rin. Isang multo na bumabagabag sa kanya sa mga sandaling hindi siya abala. Bakit niya ginawa iyon? Ang panuntunan niya ay simple lang. Huwag makialam. Huwag maging emosyonal. Ang bawat isa ay may sariling laban. Pero nang makita niya si Gabe Santiago sa dulo ng gusaling iyon, may nag-iba. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong kawalan ng pag-asa na minsan na niyang nakita sa salamin. Ang parehong sakit na muntik nang lumamon sa kanya noon at hindi niya napigilan ang sarili. Isang tinig sa kanyang isipan ang sumigaw. Isang tinig na pamilyar at masakit. Huwag mo akong iwan. Hinigit niya ang kanyang hininga at sa isang kisap mata, wala na siya sa ospital. Nasa isang madilim na sala siya. May mga sigawang nagpapatalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. May basag na salamin sa sahig at ang anino ng isang lalaking nagbabanta. Yara? Napamulat siya. Ang head nurse ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Ayos lang po. Mabilis niyang sagot. Inaayos ang kanyang sarili. Napuyat lang po siguro. Tumango ang head nurse at umalis. Tinapos ni Yara ang kanyang gawain at bumalik sa nurse's station. Pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Pagkatapos ng kanyang shift, dumiretso siya sa kanyang pangalawang trabaho. Isang maliit na coffee shop malapit sa universidad kung saan siya nag-aaral ng medisina. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang maging abala. Good evening, Yara. Bati ng kasama niya. Evening, sagot niya.
Isinusuot ang kanyang apron. Ang amoy ng kape ay dapat sanay nakapagpapakalma sa kanya. Pero hindi ngayon. Ang bawat customer na pumapasok ay tinitingnan niya. Bawat lalaking may katangkaran at tindig na katulad ni Gabe Santiago ay nagpapakaba sa kanya. Baliw ka na, Yara, sabi niya sa sarili. Imposibleng mahanap ka niya rito. Nagpunas siya ng mesa, kumuha ng order at gumawa ng kape. Paulit-ulit. Isang ritual para makalimot. Isang Amerikano, please. Ang boses na yon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa cash register. Nakatayo sa harap niya si Gabe Santiago. Hindi na siya ang lalaking mukhang wasak na nakita niya sa rooftop. Nakasuot ito ng simpleng damit, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi niya nakita noon. Nagkunwari si Yara na hindi siya apektado. Okay, sir. Isang Amerikano. For here or to go? Tinitigan siya ni Gabe. Hindi pinapansin ang kanyang tanong. Ikaw nga. Excuse me, sir? Sabi ni Yara. Ang boses niya ay nanatiling malamig. Ano po ang order ninyo ulit? Alam kong natatandaan mo ako. Pasensya na po, sir. Marami po kaming customer dito. Pangalan po para sa order? Hindi sumuko si Gabe. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Bumuntong hininga si Yara. Nararamdaman ang mga mata ng ibang customer. Sir, kung wala po kayong o-orderin, baka gusto ninyong bigyan ng daan ang nasa likod ninyo. Naglabas ng pera si Gabe at inilapag ito sa counter. Bayad na yan para sa lahat ng iinumin ko habang naghihintay. Pagkatapos ng ilang oras, natapos din ang shift ni Yara. Nagpaalam siya at mabilis na lumabas ng coffee shop. Umaasang nakaalis na si Gabe. Pero nagkamali siya. Naghihintay ito sa labas, nakasandal sa pader. Nilagpasan niya ito, naglakad ng mas mabilis. Sumunod ito. Sandali lang, sabi ni Gabe. Ang boses niya ay nasa likuran niya lang. Hindi lumingon si Yara. Binilisan pa niya ang kanyang paglakad. Hanggang sa humarang si Gabe sa kanyang dinaraanan, pinipilit siyang tumigil. Ano ba ang kailangan mo? Inis na tanong ni Yara. Sa wakas ay tinitingnan na ito. Kailangan kong malaman kung bakit. Wala kang dapat malaman. Kalimutan mo na ang nangyari. Paano ko kakalimutan? Iniligtas mo ang buhay ko. Mariing sabi ni Gabe. Ang mga mata niya'y puno ng intensidad. Hindi kita iniligtas. Tinulak lang kita. Malamig na sagot ni Yara. Kahit ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabe, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon na nga. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Lumapit ito ng isang hakbang. Naramdaman ni Yara ang pagnanais na umatras, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. At sisingilin ko yon. Pagpapatuloy ni Gabe, ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong. Sa pagkilala sa'yo, napatitig si Yara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-iingat at takot. Ang lalaking ito ay hindi sumusuko. At iyon ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang amoy ng bagong hiwang kahoy ay naging pamilyar na kay Gabe. Ito ang una niyang naaamoy sa umaga at ang huling amoy na naiiwan sa kanyang damit sa gabi. Dati, ang mga kamay niya ay sanay sa hawak ng mamahaling ballpen at mga papeles ng kontrata. Ngayon, puno na ito ng kalyo at maliliit na sugat mula sa mga pira-pirasong kahoy. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na furniture shop sa ilalim ng isang matandang karpintero. Ang sahod ay maliit, pero ang pakiramdam na may nagagawa siyang tunay at nakikita sa kanyang mga kamay ay isang bagay na hindi maibigay ng kahit anong yaman. Ito ang kanyang paraan para bumangon. Para patunayan sa sarili niya at sa babaeng nagligtas sa kanya na hindi na siya ang lalaking duwag sa rooftop. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa coffee shop.
Araw-araw binibili niya ang parehong kape. At araw-araw, sinusubukan niyang kausapin si Yara. Madalas, tanging matitipid na sagot at matatalim na tingin lang ang nakukuha niya. Pero hindi siya sumusuko. Yara, sabi niya isang hapon habang inaabot nito ang kanyang kape. Magtanghalian tayo bukas. Tiningnan siya nito na parang may sinabi siyang katatawanan. Bakit naman ako sasama sa'yo? Dahil gutom ka tuwing tanghali? Sagot ni Gabe nang may maliit na ngiti. Sige na, isang beses lang bilang pasasalamat. Nakita niyang nag-alinlangan ito. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang matigas na anyo nito at napalitan ng pagod. Bumuntong hininga ito. Fine, pero sa simpleng karinderya lang at ikaw ang taya. Kinabukasan, sa isang maliit na kainan na maingay at puno ng mga empleyado, nagkaharap sila. So anong plano mo nga ngayon sa buhay, Mr. Santiago? Tanong ni Yara pagkatapos umorder. May halong sarkasmo sa kanyang boses. Gabe na lang, sabi niya. At ang plano ko? Ang matutong gumawa ng isang perpektong silya. Pagkatapos, isang mesa. Pagkatapos, siguro isang buong bahay. Tumaas ang isang kilay ni Yara. Mula sa CEO, naging karpintero. Ang layo ng ibinagsak mo. Hindi ako bumagsak. Mahinahong sagot ni Gabe. Tinititigan ito sa mata. Itinulak mo ako. Tanda mo? Nakita niyang bahagyang namula ang pisngi nito at mabilis itong umiwas ng tingin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natinag ito. Huwag mong isipin na may utang na loob ako sa'yo, sabi nito. Hindi utang na loob ang iniisip ko. Pag-amin ni Gabe, gusto lang kitang maintindihan. Natahimik sila nang dumating ang pagkain. Habang kumakain, nagpatuloy ang kanilang usapan. Puno pa rin ng mga patutsada mula kay Yara, pero sinasagot ito ni Gabe ng katapatan. Nalaman niyang matalino ito, may matalas na pag-iisip at may pader na nakapalibot sa puso nito na mas mataas pa sa gusaling pinagtangkaan niyang talunan. Nang malapit na silang matapos, isang malakas na sigawan ang pumunit sa ingay ng karinderya. Isang mag-asawa sa kabilang mesa ang nagtatalo. Nagmumurahan, nagbabasagan ng pinggan. Sinungaling ka! Akala mo hindi ko malalaman? Sigaw ng babae. Manahimik ka! Huwag kang gagawa ng eksena dito. Ganti ng lalaki. Napatingin si Gabe sa kanila, pero ang atensyon niya ay mabilis na bumalik kay Yara. Nanigas ito sa kanyang upuan. Ang hawak niyang kutsara ay bumagsak sa plato. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Isang takot na hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Gabe ang kamay ni Yara na humawak sa braso niya. Nanlalamig ito at nanginginig. Yara? Tawag niya ng mahina. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nakatitig sa nag-aaway na mag-asawa na parang nakakakita ito ng isang multo. Nang walang sabi-sabi, tumayo si Gabe. Inilagay niya ang pera sa mesa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Yara. Tara na, sabi niya sa mahinahon, ngunit may diin na boses. Hinayaan lang siya nitong hilahinin palabas ng karinderya palayo sa sigawan. Nang makalabas sila sa mas tahimik na kalsada, binitawan siya nito na parang napaso. Umiwas ito ng tingin, halatang nahihiya. Ayos ka lang? Tanong ni Gabe. Oo naman. Mabilis nitong sagot. Pero ang panginginig sa boses nito ay hindi maitago. Hindi lang ako sanay sa mga iskandalo. Alam ni Gabe na higit pa roon ang dahilan. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito ay malalim. Nagmula ito sa isang masakit na lugar. Ihahatid na kita. Alok niya. Hindi na kailangan. Kaya ko na. At nang hindi na lumingon pa, mabilis itong naglakad palayo. Iniwan si Gabe na nakatayo roon, puno ng mga tanong.
Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mapakali si Gabe. Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. May tinatago si Yara, isang bagay na mas malalim pa sa pagiging masungit niya. Sinimulan niyang mag-search online. Hindi niya alam ang apelyido nito, kaya sinubukan niya ang lahat ng posibleng kombinasyon. Yara, nursing student, aksidente, Yara Manila, ospital. Walang lumalabas. Ilang oras siyang naghahanap. Malapit nang sumuko, pero naalala niya ang isang patch sa backpack nito na may pangalan ng isang maliit na probinsya. Sinubukan niya ulit. Yara, idinagdag niya ang pangalan ng probinsya. Aksidente. At doon, sa pangatlong pahina ng mga resulta, isang link ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang luma. Halos 10 taon ng balita. Mula sa isang lokal na pahayagan. Tragic road accident claims life of a young girl. Binuksan niya ang link. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang artikulo. Isang pamilyang na aksidente. Isang batang babae ang namatay. At sa dulo ng artikulo, nakalista ang mga pangalan ng mga nakaligtas. Nandoon ito. Ang buong pangalan niya, Yara Zamora. At isang pangalan na magiging susi sa lahat, ang kanyang kapatid na nasawi sa aksidenteng yon. Kasalanan ito ni Gabe. Paulit-ulit na sinasabi ni Yara sa sarili habang naghuhugas siya ng mga pinagkapihan. Kasalanan niya kung bakit ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Ang insidente sa karinderya ay dapat sanay sapat na dahilan para tuluyan na siyang iwasan. Pero ang reaksyon ni Gabe, hindi yun ang inaasahan niya. Walang panghuhusga, walang pilit na tanong. Hinawakan lang siya nito, inilayo sa gulo, at binigyan ng espasyo. Iyon ang nakakatakot. Ang katahimikan niya, ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Sa sumunod na mga araw, hindi na niya magawang maging kasing sungit ng dati. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang sarili na naghihintay sa pagdating nito sa coffee shop. May mga sandaling halos mapangiti na siya sa mga simpleng biro nito. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa ospital, pagod at walang gana, nakita na naman niya ito. Naghihintay sa labas. "Gabe, ano na naman?" sabi niya, pero ang boses niya'y walang talim. "Sasamahan lang kitang maglakad," sabi nito. Hindi nagtatanong, kundi nagsasabi lang. Sa hindi malamang dahilan, hinayaan niya ito. Naglakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Ang katahimikan ay komportable. "Naalala ko ang kapatid ko," biglang sabi ni Yara, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Mahilig siyang maglakad sa gabi, sabi niya, parang mga bituin daw ang mga ilaw sa daan. Tumingin si Gabe sa kanya, nakikinig lang. Lila ang pangalan niya. Pagpapatuloy ni Yara, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mas bata sa akin ng 3 taon. Siya yung masayahin sa aming dalawa. Laging nakangiti. Kahit na mahirap ang sitwasyon, hahanap siya ng dahilan para tumawa." Ikinuwento niya kay Gabe ang mga masasayang alaala. Ang kanilang paglalaro sa ilalim ng ulan, ang kanilang mga pangarap na magtayo ng isang maliit na klinika sa kanilang probinsya. Ang bawat salita ay nagpapagaan sa dibdib niya, pero kasabay nito ay ang pagkirot ng isang sugat na hindi pa rin gumagaling. Hindi nagsalita si Gabe. Hinayaan lang siya nitong magkwento. At sa paraang yon, naramdaman ni Yara na kahit papaano, nabawasan ang bigat na matagal na niyang dinadala. Pero ang mga alaala ay may dalang anino. Nang gabing iyon, binangungot si Yara. Nasa isang madilim na silid na naman siya. Ang sigaw ng isang lalaki ay umuulit-ulit sa kanyang tainga. "Saan ka pupunta? Hindi ka aalis." Naramdaman niya ang takot
ang pagkasuklam. Tapos, nag-iba ang eksena. Nakita niya si Lila, nakahiga sa kama, namumutla at nilalagnat. Tinatawag nito ang kanyang pangalan. Ate, Ate Yara. Gusto niyang lumapit, pero ang sigaw ng lalaki ay humihila sa kanya palayo. Ikinukulong siya sa isang sulok. Nagising si Yara, humihingal at basang-basa ng pawis. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaan ang mga luha na tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad, Lila. Patawarin mo si ate. Kinabukasan, habang naghahanda siya para pumasok, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Pagbukas niya, nakatayo roon si Gabe. May dala itong isang maliit na paper bag. Gabe, paano mo nalaman kung saan ako? Good morning, sabi nito. Isang alanganing sanangiti sa kanyang mga labi. Nag-aalala lang ako. Hindi ka pumasok sa coffee shop kagabi. Napatitig lang si Yara. Nagdala ako ng almusal, sabi nito. Iniabot ang paper bag. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang supot ng mainit na puto. Ang paborito ni Lila. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng emosyon, pasasalamat, gulat, at matinding takot ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Paano? Paano niya nalaman? Salamat, sabi niya sa nanginginig na boses. Yara, sabi ni Gabe, ang mga mata nito'y puno ng sinseridad. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng mag-isa ang mga salitang iyon. Ang simpleng alok na yon ng tulong, iyon na ang huling tumibag sa kanyang pader. Napayuko si Yara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pumasok ka muna, sabi niya. Pinipigilan ng paghikbi. Pinaupo niya si Gabe sa maliit nilang sala. Ito na yon. Sasabihin na niya ang lahat. Ang tungkol kay Lila, ang tungkol sa aksidente, ang tungkol sa lalaking sumira sa buhay niya. Kailangan niyang magtiwala, kahit isang beses lang. Huminga siya, nang malalim. Handa nang magsalita. Gabe, ang totoo, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Hindi niya sana papansinin, pero may nag-udyok sa kanya na tingnan ito. Binuksan niya ang mensahe. 2 maikling pangungusap lang, pero sapat na yon para manlamig ang buong katawan niya at tumigil ang kanyang paghinga. Kamusta ka na, aking Yara? Namiss kita. Kaya, may kakaiba sa hangin. Nararamdaman ito ni Gabe. Kanina lang, handa nang magbukas ng kanyang puso, si Yara. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang pagtanggap na sa wakas ay handa na itong magtiwala. Pero isang text message lang ang nagpabago sa lahat. Nakita niya kung paano nanigas ang mga balikat nito, kung paano nawala ang kulay sa mukha nito. Ang pader na nagsimula ng gumuho ay biglang itinayo muli. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Sino yan? Tanong ni Gabe. Sinubukan niyang gawing mahinahon ang kanyang boses. Mabilis na itinago ni Yara ang kanyang cellphone. Wala. Maling numero lang. Isang halatang kasinungalingan. Yara, kailangan mo nang umalis, sabi nito. Hindi makatingin sa kanya. Ang boses nito ay malamig. Walang emosyon. Tulad ng dati. Marami pa akong gagawin. Alam ni Gabe na wala ng silbi ang pamimilit. May panganib na dumating, isang multo mula sa nakaraan, at muli siyang isinara ni Yara sa labas. Tumayo siya, ang puso'y puno ng pag-aalala. Mag-iingat ka, sabi na lang niya bago umalis. Sa sumunod na mga araw, naging anino na lang ulit si Yara. Umiiwas, hindi sumasagot sa mga tawag. Sa coffee shop, para siyang robot, gumagalaw ng walang buhay. Sinubukan siyang kausapin ni Gabe, pero para siyang nakikipag-usap sa isang pader na salamin. Isang hapon, sa pag-asang mapasaya siya kahit kaunti,
Inanyayahan niya itong maglakad sa isang parke malapit sa baybayin. Sa kanyang pagkagulat, pumayag ito. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa tabi ng dagat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. "Maganda rito?" sabi ni Yara sa mahinang boses na parang sa sarili lang niya sinasabi. "Oo," sagot ni Gabe, mapayapa. Sa isang sandali, nakita ni Gabe ang pag-relax ng mga balikat nito. Huminga ito ng malalim, na parang sinusubukang sipsipin ang kapayapaan ng lugar. Sa ginintuang liwanag ng dapit hapon, nakita niya ang babaeng unti-unti na niyang minamahal. Hindi ang matapang na nurse, hindi ang masungit na barista, kundi si Yara lang. At sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin dito ang lahat, na nandito lang siya, na hindi niya ito iiwan anuman ang kinatatakutan nito. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig nang isang boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. "Magandang hapon." Ang boses ay pamilyar. Isang boses na nagdudulot ng galit at pait sa puso ni Gabe. Napalingon sila. Nakatayo sa kanilang harapan ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasgel at ang nangiti sa mga labi nito ay puno ng kayabangan. Si Julian Ramirez, ang lalaking umagaw sa kanyang kumpanya, ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nanigas ang buong katawan ni Gabe. "Anong ginagawa mo rito, Julian?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Ngumisi si Julian. Hindi siya tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakatuon sa babaeng nasa tabi niya. "Gabe! Gabe, Gabe!" sabi nito na parang nangaasar. "Huwag ka namang bastos. Hindi mo ba ako ipapakilala sa iyong kaibigan?" At doon napansin ni Gabe ang reaksyon ni Yara. Nakatayo ito na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buhangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na ngayon lang nakita ni Gabe. Ang katawan niya'y nanginginig. Lumipat ang tingin ni Julian kay Yara. Ang nangiti nito ay lumawak. Naging isang bagay na masama at mapang-angkin. "Yara," sabi nito sa malambing ngunit nakakakilabot na paraan. "Hindi mo aakalaing magkikita tayong muli." Parang isang bomba na sumabog sa isipan ni Gabe. Julian, ang takot ni Yara sa mga sigawan, ang bangungot, ang misteryosong text message, ang lalaking sumira sa buhay niya, at ang lalaking sumira sa buhay ni Yara. Iisa lang pala sila. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang multo sa nakaraan ni Yara ay hindi lang basta multo. Ito ang kanyang pinakamatinding kaaway. Ang kanilang pinakamatinding kaaway. "Huwag mo siyang lalapitan," sabi ni Gabe. Automatikong humakbang para harangan si Yara. Natawa si Julian, isang tawang malamig at walang saya. "Bakit, Gabe? Ano-anong magagawa mo? Isa ka na lang karpintero, isang talunan. Paano mo siya poprotektahan?" Bumaling ulit si Julian kay Yara. Hindi pinapansin si Gabe. "Na-miss kita, Yara. Ang tapang mo, ang bagsik mo, walang nagbago." "Umalis ka na," sabi ni Yara. Ang boses niya'y nanginginig, pero may bahid ng galit. "Aalis? Ngayong nahanap na ulit kita?" sabi ni Julian, dahan-dahang lumalapit. Hinarang siya ni Gabe. "Sinabi nang umalis ka na." Tumingin si Julian sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Humilig ito at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lang ang lakas para marinig din ni Yara. "Lahat ng mahalaga sa'yo, kukunin ko. Nagsimula ako sa kumpanya mo." Tinitigan nito si Yara mula sa likod ni Gabe. "Tatapusin ko sa kanya." Parang yelo ang tumakbo sa mga ugat ni Yara. Ang pamilyar na boses ni Julian, ang mapang-angkin nitong tingin. Ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan na parang pag-aari siya nito. Lahat ay bumalik. Ang takot, ang pandidiri, ang pakiramdam na para siyang isang ibon sa loob ng isang hawla.
Hindi niya namalayan ang sarili niyang mga paa na gumagalaw. Umatras. Tumakbo. Yara! Narinig niyang sigaw ni Gabe, pero hindi siya lumingon. Ang kailangan lang niya ay makalayo. Makalayo kay Julian. Makalayo kay Gabe. Dahil kung nasaan si Julian, nandoon ang panganib. At ayaw na niyang may madamay pa. Hindi na muli. Nakarating siya sa kanyang apartment, hingal na hingal. At agad na isinara at ikinandado ang pinto. Sumandal siya roon. Ang kanyang katawan ay nanginginig nang hindi mapigilan. Maya-maya, may malakas na katok sa pinto. Yara, buksan mo to. Mag-usap tayo. Boses ni Gabe. Puno ng pag-aalala. Umalis ka na. Sigaw ni Yara pabalik. Ang boses niya ay basag. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Ang totoo? Ang katotohanan ay isang bangungot na ayaw na niyang balikan. Ang katotohanan ay sisira sa anumang magandang nasimulan nila ni Gabe. Wala kang pakialam sa totoo. Sigaw niya, ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Galit sa sitwasyon, galit kay Julian, galit sa sarili. Umalis ka na, Gabe. Pabigat ka lang. Narinig niya ang pananahimik sa labas. Pabigat? Ulit ni Gabe. Ang boses nito'y puno ng sakit. Oo. Pinilit ni Yara na gawing mas matalim ang kanyang mga salita. Umaasang ito na ang magpapalayo kay Gabe para sa kabutihan nito. Ano ba ang akala mo? Na kaya mo akong protektahan? Hindi mo nga naprotektahan ang sarili mong kumpanya. Ako pa kaya? Isa kang talunan noon. At talunan ka pa rin ngayon. Iwanan mo na ako. Bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak din niya sa sarili niyang puso. Pero kailangan niyang gawin ito para iligtas si Gabe mula kay Julian. Ilang sandali pa ng katahimikan at pagkatapos ay narinig na lang niya ang papalayong mga yapak. Napasalampak si Yara sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon na humagulgol. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa normal. Pumasok siya sa ospital, sa coffee shop. Ngumiti siya sa mga pasyente, sa mga customer, pero lahat ay isang palabas. Sa loob niya, nagwawala ang isang bagyo. Nang gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kanyang apartment, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa parehong unknown number. Ang laman nito ay isang litrato. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang litrato ni Lila. Nakangiti. Kuha sa kanilang hardin. Isang litratong alam niyang siya lang ang may kopya. Pero hindi. May kaibahan. Sa sulok ng litrato, may anino ng isang lalaki. Ang anino ni Julian. Kasunod ng litrato ay isang text. Naaalala mo ba ang araw na to? Umalis ka para makipagkita sa akin. Iniwan mo siyang mag-isa. Kung kasama mo lang siya noon, baka buhay pa siya ngayon. Binitawan ni Yara ang kanyang cellphone na parang napaso. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na bigat ng pagkakasala ay dumagan sa kanyang dibdib. Mas mabigat kaysa dati. Sinubukan siyang tawagan ni Gabe ng maraming beses. Hindi niya sinagot. Nag-text ito. Hindi niya binasa. Ibinabaon niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa pag-aaral, sa kahit anong bagay, para lang hindi mag-isip. Isang gabi, paglabas niya ng building ng kanyang apartment para magtapon ng basura, may humarang sa kanya sa madilim na pasilyo, si Julian. Nagustuhan mo ba ang pinadala ko? Tanong nito. Ang ngiti sa labi ay hindi umaabot sa mga mata. Hayop ka. Nanginginig na, sabi ni Yara. Lubayan mo na ako. Hindi pa tayo tapos, Yara, sabi nito. Humakbang palapit. Automatikong umatras si Yara. Sinubukan mo akong takasan noon. Hindi na yun mangyayari ulit. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Talaga ba? Natawa ito. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. Si Gabe, mahal mo na ba siya? Hindi sumagot si Yara. Alam mo, pareho lang kami. Pareho naming nakikita ang halaga mo.
Pagpapatuloy ni Julian na parang isang ahas na nanunuklaw. Ang pinagkaiba lang, ako naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang dilim sa loob mo. Siya, isa lang siyang mahinang tao na naghahanap ng magliligtas sa kanya. Mas mabuting tao siya kaysa sayo. Nawala ang nangiti ni Julian. Mabuti? Tingnan natin kung gaano siya kabuti kapag nawala na naman sa kanya ang lahat. Lumapit pa ito. At sa pagkakataong ito, hindi na nakaatras si Yara. Ang likod niya ay tumama na sa pader. Iniharang ni Julian ang kanyang kamay sa pader. Ikinukulong siya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. May alok ako sa iyo, aking Yara. Bulong nito ang hiningay amoy mamahaling alak. Isang simpleng pagpipilian. Tinitigan siya ni Yara nang may pagkasuklam. Sumama ka sa akin at iiwan ko si Gabe sa kanyang kahabag-habag na buhay. Pero kung hindi, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay isang banta. Sisirain ko siya ng tuluyan. Gabi-gabi, pareho ang panaginip ni Gabe. Nakikita niya si Yara na tumatakbo palayo. Ang muka'y puno ng takot. Hinahabol niya ito, tinatawag ang pangalan nito, pero parang walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. At sa bawat paghakbang niya, lalo lang itong lumalayo, hanggang sa lamunin ito ng dilim. Nagigising siyang pawisan, ang puso'y kumakabog. Ilang araw na siyang parang aninong sumusunod kay Yara. Nag-aalala, naguguluhan. Ang mga masasakit na salitang binitiwan nito, talunan, pabigat, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, pero hindi niya kayang maniwala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito nang magpakita si Julian. Alam niyang hindi iyon si Yara. Iyon ang takot na nagsasalita. Kailangan niya lang ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipaalam dito na hindi ito nag-iisa. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagpunta siya sa tapat ng apartment ni Yara, determinado. Maghihintay siya kahit gaano katagal, makausap lang ito. Ilang oras siyang naghintay sa kabilang kalsada, nakatayo sa lilim ng isang puno. At pagkatapos, nakita niya ito. Lumabas si Yara sa kanyang building. Nakasuot ito ng simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang maskara. Hindi pa man siya nakakatawid. Isang pamilyar na itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ni Yara. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Julian. May sinabi si Julian na hindi narinig ni Gabe. Nakita niya lang si Yara na tumango ng marahan. Pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Gabe. Binuksan ni Yara ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob. Umandar ang sasakyan, dahan-dahan, na parang ipinapamukha sa kanya ang bawat segundong lumilipas. Sa isang kisap mata, nakita niya ang mukha ni Yara sa bintana, nakatingin sa direksyon niya. O baka naman sa kawalan lang, hindi na niya masabi. At pagkatapos, nawala na sila sa paningin niya. Naiwan si Gabe na nakatayo roon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang hangin ay tila nawala sa mundo. Hindi maaari. Sinubukan niyang bigyan ito ng dahilan. Baka tinakot siya, baka pinilit. Pero ang nakita niya ay isang babaeng kusang pumasok sa sasakyan ng kaaway. Kinabukasan, ang bangungot ay naging katotohanan. Pagdating ni Gabe sa furniture shop, sinalubong siya ng may-ari, si Mang Tony, na may malungkot na mukha. "Gabe, anak, pasensya na," sabi ng matanda. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Bakit po, Mang Tony? May problema po ba?" May bagong investor na pumasok. Binili niya ang buong shop. Paliwanag ni Mang Tony. At ang una niyang utos ay tanggalin ka sa trabaho. Alam na ni Gabe kung sino. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang kamandag ni Julian ay kumakalat. Sinisira ang lahat ng bagay
na sinimulan niyang buuin muli. Wala ng trabaho. At ang mas masakit, wala ng yara. Kumuho ang lahat. Ulit. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya ng walang direksyon, sa ilalim ng malakas na ulan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message galing kay Yara. Nanginginig niyang binuksan ito. "Patawad, Gabe. Pinili ko ang buhay na mas madali. Huwag mo na akong hanapin." Ang mga salita ay simple lang, pero ang epekto ay parang isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Binitiwan niya ang kanyang cellphone. Nabagsak ito sa basang semento at nabasag. Wala na. Lahat ay nawala. Naupo siya sa isang bangketa, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang buong katawan. Ang lamig ay hindi na niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking butas sa kanyang puso. Pinaniwalaan niya ito. Nagtiwala siya. Nagmahal siya. At sa huli, iniwan din siyang mag-isa tulad ng lahat. Ang mga salita nito ay nag-echo sa kanyang isipan. Isa kang talunan noon at talunan ka pa rin ngayon. Siguro nga tama siya. Tumingala si Gabe. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang mataas na gusali. Ang rooftop nito'y natatatakpan ng ulap at ulan. Ang parehong tukso. Ang parehong kadiliman na tumatawag sa kanya. Napakadali lang tapusin ang lahat ng sakit. Isang hakbang lang. Pero habang nakatitig siya roon, may ibang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang malakas na tulak. Ang pagbagsak. Ang pagkabigla ng mapagtanto niyang buhay pa siya. Hindi. Hindi siya susuko. Hindi sa ganitong paraan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mainit. Galit. Isang nag-aalab na galit kay Julian. At sa sarili niya, dahil muntik na naman siyang magpatalo. Tumayo si Gabe mula sa pagkakalugmok. Basang-basa. Wasak. Pero may bagong apoy sa kanyang mga mata. Kung kukunin ni Julian ang lahat mula sa kanya, kung susubukan nitong sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya, kung ganoon, lalaban siya. Kahit mag-isa. Kahit wala nang natitira sa kanya. Hindi pa ito ang katapusan. Ang galit ay isang panggatong. Sa loob ng isang linggo, iyon ang nagpatakbo kay Gabe. Hindi na siya natulog sa disenteng kama. Nakikitira siya sa maliit na bodega ng isang kaibigan, isang dating empleyado sa Santiago Holdings, na nanatiling tapat sa kanya. Hindi na siya ang Gabe na nagpapatalo sa emosyon. Ang bawat sakit, bawat kabiguan, ay kanyang ginawang armas. Ginugol niya ang bawat oras sa pag-iisip, pagpaplano. Alam niyang hindi niya matatalo si Julian sa pera o kapangyarihan. Kailangan niyang gamitin ang utak niya. "Marco, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Gabe sa kanyang kaibigan isang gabi. Nakaharap sila sa isang lumang laptop. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa mga transaksyon ni Julian Ramirez nitong mga nakaraang taon. Kahit anong maliit na butas." "Gabe, delikado to," pag-aalala ni Marco. "Kinakalaban mo ang isang halimaw." "Alam ko," sagot ni Gabe, ang mga matay nakatutok sa screen. "Pero minsan, kailangan mong pumasok sa lungga ng halimaw para matalo ito." Ginamit nila ang kaalaman ni Marco sa accounting at ang natitirang mga koneksyon ni Gabe. Naghahanap sila ng mga anomalya, mga ghost company, mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo. Ito ay parang paghahanap ng isang karayom sa isang buntono ng dayami. Pero hindi sila tumigil. Isang gabi, habang malapit nang sumuko si Marco, isang pangalan ang nakaagaw ng pansin ni Gabe. Isang maliit na kumpanya ng trucking na laging nakakakuha ng kontrata mula sa kumpanya ni Julian, kahit na mas mataas ang singil nito. "Ito na," bulong ni Gabe. May naramdaman siyang kakaiba. Habang abala siya sa kanyang investigasyon, isang hindi pamilyar na numero ang nag-text sa kanya. 7 p.m. Tulay sa may lumang simbahan. Mag-isa ka, walang pangalan. Pero alam niya kung kanino galing. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis.
Ang bawat araw sa piling ni Julian ay isang impyerno. Nakatira siya sa isang magarang condo unit na binabantayan, isang ginintuang hawla. Ngumingiti siya sa mga business partner ni Julian. Umuupo siya sa tabi nito sa mga mamahaling hapunan. Nagpapanggap siyang ang babaeng pag-aari nito. Pero sa gabi, kapag mag-isa na siya, nagiging ibang tao si Yara. Siya ay isang espiya sa teritoryo ng kaaway. Gamit ang kanyang photographic memory na hinasa sa pag-aaral ng medisina, kinakabisado niya ang mga pangalan, mga numero, mga petsa na naririnig niya sa mga usapan ni Julian sa telepono. Isang gabi, habang naliligo ito, nagawa niyang buksan ang laptop nito. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato gamit ang isang maliit at lumang teleponong itinago niya ang mga email at mga financial statement. Alam niyang hindi sapat ang mga ito. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang araw, narinig niya si Julian na may kausap sa telepono. Oo, kailangan nang mailabas ang mga gamot bago pa mag-inspeksyon. Gamitin ang Zamora Trucking. Zamora ang apelyido ng kanyang ina. Isang pangalang ginamit ni Julian para saktan siya. Isang pangalang gagamitin niya para wasakin ito. Nang gabing iyon, habang tulog si Julian, tahimik siyang pumasok sa opisina nito. Nahanap niya ang mga resibo ng Zamora Trucking. Nakasulat doon ang mga detalye, mga petsa, mga lokasyon at mga halaga na napakalaki para sa ordinaryong serbisyo ng trucking. May ideya na siya, isang desperadong plano. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. At isa lang ang taong pinagkakatiwalaan niya, kahit na sinaktan niya ito ng lubos. Ginamit niya ang kanyang lumang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe. Umaasa, nagdarasal na maniwala pa rin ito sa kanya. Nang gabing iyon, sa lumang tulay, nagkaharap sila. Nakatayo si Gabe sa isang dulo, si Yara sa kabila. Ang ilaw lang mula sa isang poste ang nagbibigay liwanag sa kanila. Yara, sabi ni Gabe. Ang boses ay pinaghalong sakit at pag-asa. Gabe, sagot nito. Ang mga matay puno ng mga salitang hindi masabi. Patawad. Bakit? Tanong lang ni Gabe. Para protektahan ka, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Pero mali ako. Ang pag-iwas ay hindi proteksyon. Ang paglaban, iyon ang tanging paraan. Mabilis niyang ikinuwento ang lahat. Ang banta ni Julian, ang kanyang plano. Ipinakita niya ang mga litrato sa kanyang lumang telepono. Nagulat si Gabe nang makita ang mga dokumento. Ang Zamora Trucking, ang parehong kumpanya na inimbestigahan niya. Smuggling, sabay nilang sabi. Gumagamit siya ng trucking company para magpasok ng mga hindi rehistradong gamot. Paliwanag ni Yara. Ibebenta niya sa mas murang halaga. Sisirain ang kompetisyon. At papatayin ang mga taong gagamit nito. Dugtong ni Gabe. Ang lahat ng piraso ay nagkaisa. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Maraming buhay ang nakataya. May malaking shipment bukas ng gabi sa isang bodega sa pier, sabi ni Yara. Ito na ang pagkakataon natin. Bumuo sila ng isang plano. Si Gabe at Marco ang maghahanda ng mga ebidensya at tatawag sa mga awtoridad sa tamang oras. Si Yara ang magsisilbing pain para manatili si Julian sa isang pampublikong lugar, malayo sa bodega. Ang lugar, ang grand launch ng bagong produkto ng kumpanya ni Julian, ang perpektong entablado para sa kanyang pagbagsak. Nang sumunod na gabi, ang lahat ay nakahanda na. Nasa isang 5-star hotel si Yara, nakasuot ng eleganteng itim na bestida, nakatayo sa tabi ni Julian. Bawat ngiti niya ay kalkulado. Bawat hawak ni Julian sa kanyang baywang ay parang lason. Samantala, si Gabe at Marco ay nasa isang van malapit sa pier, kasama ang isang team ng mga pulis na pinagkakatiwalaan nila. Nandito na sila,
Bulong ni Marco, ang mga truck ng Zamora Trucking ay nagsimula ng pumasok sa bodega. Sa hotel, umakyat si Julian sa entablado para sa kanyang talumpati. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya. Simula nito, ang boses ay puno ng kayabangan. Ito na ang hudyat. Tumingin si Yara sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa pier, sumugod ang mga pulis. Freeze! Police! Sa hotel, ang imahe sa malaking screen sa likod ni Julian ay biglang nagbago. Sa halip na logo ng kumpanya, lumabas ang mga resibo ng Zamora Trucking, ang mga email, ang mga litrato ng mga kahon-kahong ilegal na gamot na kinukumpiska ng mga pulis sa bodega. Natigil si Julian sa pagsasalita. Ang lahat ng tao sa ballroom ay napatingin sa screen, nagbubulungan. Lumingon si Julian kay Yara, ang mga matay nanlilisik sa galit. Ikaw. Sa parehong sandali, si Gabe ay lumabas mula sa isang gilid ng ballroom, kalmado, determinado. Tapos na ang laro mo, Julian, sabi ni Gabe. Ang boses niya ay malinaw at malakas, sapat para marinig ng lahat. Sa sobrang galit, hindi na nakapag-isip si Julian. Sinugod niya si Yara. Papatayin kita! Pero bago pa man siya makalapit, humarang si Gabe sa pagitan nila. Itinulak niya si Yara sa likod niya. Hinarap ang galit ni Julian. Hindi na. Hindi mo na siya sasaktan kailanman. Sa sandaling iyon, dumating ang mga security at mga pulis. Dinakip nila si Julian na patuloy na nagwawala at sumisigaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nakita ni Gabe, ang mga mata ni Yara. Nakatayo si Yara sa likod niya, ligtas na. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, pero hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng kalayaan. Lumipas ang 3 buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Julian Ramirez ay naging laman ng bawat pahayagan at newscast. Siya ay nahaharap sa maraming kaso: smuggling, tax evasion, at economic sabotage. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan at panlalamang ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi na muling narinig pa ni Gabe o ni Yara ang tungkol sa kanya. Ang Santiago Holdings ay inalok pabalik kay Gabe ng mga board member bilang pagkilala sa kanyang ginawa. Ngunit sa kanilang pagkagulat, tinanggihan niya ito. Ang pangalang Santiago ay hindi na tungkol sa isang kumpanya. Sabi niya sa kanila, ito ay tungkol sa pagbangon muli. Sa isang maliit at lumang apartment na magkasama nilang nililinis, tinanong siya ni Yara, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Tanong nito habang nagpupunas ng isang maalikabok na bintana. Nilapitan siya ni Gabe mula sa likod at niyakap. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinanood ang mga batang naglalaro sa kalsada sa ibaba. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Sagot niya, ang buhay na yon, hindi na ako yon. Ang halaga ko ay hindi na nakatali sa isang gusali o sa isang titulo. Tumingin siya kay Yara sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin ng bintana. Ang halaga ko ay nasa tabi ko ngayon. Ngumiti si Yara, isang tunay at payapang nangiti. Isang nangiting na ngayon lang nakita ni Gabe ng buo. Nagimpake sila. Iniwan nila ang maingay at magulong syudad. Iniwan nila ang mga multo ng kanilang nakaraan. Dinala sila ng kanilang paglalakbay sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang tunog ng mga alon ang kanilang musika. Ginamit nila ang kaunting pera na naipon nila para magtayo ng isang maliit na negosyo, isang coffee shop na may kasamang maliit na bookstore. Tinawag nila itong ang bagong simula. Si Gabe ang naging karpintero. Siya ang gumawa ng kanilang mga mesa, mga silya, at mga estante ng libro, gamit ang mga natutunan niya sa furniture shop. Nahanap niya ang kagalakan sa paglikha ng mga bagay gamit ang kanyang mga kamay.
Si Yara naman, habang tinatapos ang kanyang pag-aaral online, ang naging puso ng coffee shop. Siya ang gumagawa ng pinakamasarap na kape. Siya ang nakikipagkwentuhan sa mga lokal. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng init at pagtitiwala. Isang hapon, habang abala sila sa shop, isang matandang babae ang lumapit kay Yara. "Hija, salamat sa libro na inirekomenda mo," sabi ng matanda. "Nakatulong ito sa aking apo na malampasan ang kanyang kalungkutan." Ngumiti si Yara. "Walang anuman po, Nay. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang magandang kwento para ipaalala sa atin na may pag-asa pa." Pinanood sila ni Gabe mula sa malayo. Ang puso niya'y puno ng pagmamahal. Nakita niya kung paano ang sarili niyang tagapagligtas ay nagiging tagapagligtas din ng iba. Hindi sa pamamagitan ng isang marahas na tulak, kundi sa pamamagitan ng kabaitan at pag-unawa. Nang papalubog na ang araw, isinara nila ang shop at naglakad papunta sa isang maliit na burol na tanawang karagatan. Ito na ang kanilang paboritong lugar. Umupo sila sa damuhan. Magkatabi, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. "Natatandaan mo pa ba noong una tayong nagkita?" tanong ni Gabe. Natawa si Yara ng mahina. "Paano ko makakalimutan? Tinulak kita mula sa isang building." "Alam mo, sa totoo lang," sabi ni Gabe, hinawakan ang kamay nito. "Iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin." Tumingin si Yara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Dahil itinulak mo ako palayo sa kamatayan," pagpapatuloy ni Gabe, ang boses niya ay puno ng pasasalamat. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya ay makikita sa kanyang tingin. "Ganun po, bibay mo. Para itulak ako patungo sa'yo. Hindi na kailangan pa ng mga salita." Sa ilalim ng kalangitan na kulay kahel at lila, sa harap ng walang katapusang dagat, hinalikan ni Yara si Gabe. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng kapayapaan, pagtanggap, at pangako ng isang bagong simula. Magkasama, natagpuan nila ang isang buhay na mas simple, mas tahimik, pero higit sa lahat, mas totoo. Isang buhay na itinayo, hindi mula sa mga guho ng nakaraan, kundi mula sa lakas na kanilang natuklasan sa isa't isa.